Hey, what's up guys? So ngayon is meron po akong isang simpleng circuit na i-share sa inyo. So ito po ay isang simpleng coin slot timer circuit. At kung nakikita niyo po, tayo po ang original na nag-design ng circuit na to mula sa schematic diagram papunta sa kanyang pag-layout sa kanyang printed circuit board at maging sa mga code na ginamit dito sa ating circuit. So explain ko muna itong circuit na to kung paano siya gumagana. Alright? So, kung makikita nyo po, meron tayo dito ng ports or mga terminal. Ayan. So, meron tayong relay output, which is ito. Meron din tayong coin slot. And then, we have the start. We have the RGB. Meron tayong 5 volts. At the same time, meron din tayong 12 volts output. Itong 5 volts tsaka 12 volts, ito po ay regulated. Galing yan mismo dito sa dalawang regulator na to. So, itong isang regulator na to ay 7812 regulator. While itong isang regulator naman na to ay 7805 na regulator. Okay. So, sa components composition naman, napakasimple lang ng components na ginamit natin dito. So, gumamit tayo dito ng Arduino Nano. And then, gumamit din tayo dito ng I2C LCD. And then, sa protection ng ating circuit, gumamit tayo dito ng diode para sa reverse polarity in case na mabaliktad natin yung ating connection dito sa ating supply is protected pa rin yung ating circuit. Gumamit din tayo dito ng mga capacitor. Ito, mga capacitor na to for extra filtering. And syempre gumamit din tayo ng dalawang opto-isolator for circuit isolation dito sa ating Arduino Nano. And then, gamit din tayo ng relay. And yung relay ay dinadrive ng transistor na to. At syempre, yung mga transistor na yan ay kinokontrol mismo ng ating Arduino Nano. Okay. So, syempre, bago tayo magpatuloy, nais ko pong magpasalamat sa GLC PCB. Kasi kung hindi dahil sa kanila, ay hindi maisa sa katuparan itong simpleng project na to. Alright. So, ngayon is, makikita nyo naman yung pagkaka-manufacture nila sa ating printed circuit board. Napakaganda, napakalinis, at saka talagang detalyadong-detalyado. So, attention to detail talaga yung kanilang pagkaka-manufacture. So, syempre, maraming salamat po sa GLC PCB. Okay, so ngayon is i-power on natin yung ating circuit. Nang sa ganun ay para ma-demonstrate ko po sa inyo yung functionality ng circuit na to. Ayan. So, kabit lang natin yung ating power supply dito sa dalawang wire na to. Ayun. So, sa pag-start up natin, syempre lumabas yung ating logo, yung Andrew Electronics, at nag-display siya ng insert coin. Okay. So, ngayon, dapat mag-insert tayo ng coins dito sa kanyang coin slot, which is itong terminal na to. Ayan. So, kapag mayroong signal na pumapasok dyan, so, mariregister yun sa system, and then, magkakaroon siya ng time duration na i-display dito sa ating display or sa ating LCD display. Anyway, yung time duration pala dito sa per coin slot na i-trigger natin is equivalent to 5 minutes. So, try natin. So, pag nag-press tayo ng 5 minutes or naghulog tayo ng coins, mariregister dito sa system is 5 minutes. So, lumabas, press start. Susunod dyan is yung time. Yan, yung ating remaining balance which is 5 minutes. And then, press start. Okay. So, yung press start natin ay itong dalawang to. Anyway, bago ko pala makalimutan, meron din tayo dito ng tatlong LED indicator. So, yung ating tatlong LED indicator ay isang indication kung ano ba yung active dito sa ating circuit. So, syempre, itong nasa gitna is yung power on. So, kung nakikita nyo po, bukas yung LED ng ating circuit. Yan, yung power on ay LED indicator kasi active or buhay yung ating circuit. Ngayon, magiging active lamang itong relay kapag pinindot natin yung start. So, dapat umilaw itong start or yung relay on kapag pinindot natin yung start. And then, yung RGB naman ay mabubuhay kapag hindi tayo naghulog ng coins. So, since naghulog tayo ng coins, yun, nakikita nyo, wala siyang LED indicator. So, patay yung ating RGB. Ngayon, try natin ipindot yung start. Ayan.
Ayan, so have fun. And then, pagkatapos yan, mag-start na siyang mag-countdown. Ayan. So, ito yung ating time. Ayan. Actually, yung code natin is pang version 3 ko na. And then, marami na rin akong ginagawang modification pagdating dito sa code. So, yung unang code na ginawa natin, hindi ako naglagay ng ganitong format. So, pangit din. Kasi nga, malalaman natin, nag-shut off na lang yung system na hindi natin nalalaman yung time duration. So, in this case, sa ating version 3, ayan, naglagay na tayo dito ng format. So, ito yung sa hour, ito yung minutes, at ito yung second. So, kapag naghulog tayo ng additional coins dito sa ating coin slot, mariregister pa rin yan dito sa system. Ayan, kahit na tumatakbo pa yung ating countdown. So, try natin. Maghulog tayo ng coins. Let's say, naghulog tayo ng coins. Ayun. So, nagkaroon tayo ng 9 minutes. Ayan. 9 minutes. So, continuous po yung ating countdown. Ayan. Ngayon, ang design ng circuit na to, kapag meron tayo ng 10 seconds na lang, magbi-beep siya habang nagka-countdown siya ng 10 seconds. Okay? And then, syempre, pag-usapan din natin yung application ng circuit na to. Saan ba to pwedeng gamitin? Actually, yung design na to, napag-isip-isip ko to way back nung nasa college pa ako. Kaya nga lang, hindi available kasi yung mga resources during that time. Kasi napakahirap din ng mga resources kapag mag-assemble ka ng isang circuit. Kumpara sa nowadays, syempre, yung mga resources is pwede mo nang ma-avail online. So, yung circuit na to, ay pwede mong gamitin bilang timer. Sa halimbawa, pwede kang gumawa ng charging station. So, pwede mong gamitin tong circuit na to. Ayan. So, maghuhulog lang sila ng coins and then mag-charge yung kanilang cellphone during kung ilang time duration yung nakaset dito. So, syempre, kung 1 hour, di 1 hour siyang naka-charge. Ayan. And then, aside from that, pwede mo rin siyang gamitin na timer sa isang basketball court. So, halimbawa, sa isang barangay, nais mo siyang gamitin na magpailaw. So, pwede mong gagawa ka lang ng konting modification dito sa circuit. So, papalitan mo tong relay na to ng mas mataas na rating. Okay. So, pagdating sa basketball court, syempre, may mga nagbabasketball na mong gamitin tong circuit na to. So, syempre, maghuhulog sila dito ng coins nang sa ganun ay para mapailawan yung buong barangay court. Okay? So, ngayon is i-pass forward natin yung ating video nang sa ganun ay para mapakita ko po sa inyo kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. So, ayun, bumalik ulit siya sa insert coins. Okay? So, ganun lang kasimple itong circuit na to. So, siguro sa mga susunod na revision, ang gagawin natin is mag-add tayo ng additional selector dito sa kanyang board nang sa ganun ay para ma-select natin yung time duration or yung value ng kada coins na hinuhulog per minute. Okay? So, sana po ay kapulutan nyo to ng simpleng aral, itong isang simpleng video na naibahagi ko sa inyo. And then, pwede po kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag nyo rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Kahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganun ay para maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.